Ano ang kinoconvict ng Holy Spirit sa lahat ng tao? Tara, samahan niyo akong pag-aralan ito. Makikita ito sa John chapter 16 verses 7 to 11. Dito sa kwento na to, ang kausap niya rito ay yung 11 apostles dahil umalis na si Judas Iscariot. Ibig sabihin, lahat ng natira ay mga believers. Basahin natin. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. So, sinasabi ni Lord Jesus Christ na pag aalis siya, ibig sabihin mag-ascend siya and babalik siya sa heaven, ibibigay niya yung helper sa lahat ng believers, which is yung Holy Spirit. And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. So tatlong bagay ang kinoconvict ng Holy Spirit sa lahat ng tao, which is yung sin, of righteousness, and of judgment. Sa verse 9 sabi, of sin, because they do not believe in me. Na-explain na ito ni Lord Jesus Christ sa John chapter 8 verse 24. Dito kausap niya yung mga Pharisees. Basahin natin. Therefore, I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Mapapansin natin dito na sinasabi niya sa Pharisees na pag hindi kayo mag-trust sa akin or manampalataya sa akin, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Ibig sabihin, kayo ang magbabayad ng kasalanan nyo. Pero kung mag-believe kayo sa akin, na ako ang Diyos, dahil sinabi niya rito, that I am He. Kita niyo yung He, naka-italics, kasi dinagdag lang ng mga translator yung He. Dahil ang original nito ay I am lang, which is yung name na ginamit ni Lord kay Moses nung kausap niya ito sa Mount Sinai. Na sinabi niya kay Moses, sabihin mo sa kanila that I am. So pangalan ni God, which is si Jesus. Sabi rin sa 1 John chapter 2 verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Sinasabi niya na propitiation, si Lord Jesus Christ, ibig sabihin, siya yung nag-appease, siya yung nagpatahan sa wrath ni God for our sins. Sabi niya rito, sa buong sanlibutan or sa lahat ng tao. Ang second naman na kinoconvict ng Holy Spirit ay of righteousness. Because I go to my Father and you see me no more, sabi ni Lord Jesus Christ. Dahil natapos na ni Lord Jesus Christ yung kanyang mission sa first coming niya, which is His death, burial, and resurrection for paying of all our sins. Kaya pwede niya nang ibigay yung righteousness ni God sa lahat ng manampalataya sa Kanya. So sa Romans 3:21-22 sabi, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and prophets. Even the righteousness of God through faith in Christ Jesus to all and on all who believe, for there is no difference. Kita nyo? Yung righteousness ni God ay gusto niyang ibigay sa lahat ng tao. Pero matatanggap lang ito ng mga tao na mananampalataya kay Lord Jesus Christ. Sabi rin sa Philippians 3:9, si Paul ang nagsasalita rito, and be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Sinasabi ni Paul dito na ayaw kong makita ako ni Lord Jesus Christ sa sarili kong kabanalan na galing sa pagsunod ko sa mga utos na binigay niya, kundi yung righteousness ni God na nakuha ko lang by faith kay Lord Jesus Christ. Di ba? Consistent? Ang third naman na kinoconvict ng Holy Spirit ay of judgments.
Because the ruler of this world is judged. Ibig sabihin, si Satan, judged na siya. And kung sino yung hindi mananampalataya kay Lord Jesus Christ, judged din sila. Kasi sabi sa John 3:18, "He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." I-define muna natin ang word na condemned. Ang ibig sabihin lang nito ay sentensyado ka na, na-judge ka na. Ibig sabihin, you're on your way to hell. Pero sabi rito na kung manampalataya ka, mag-trust ka or mag-believe ka kay Lord Jesus Christ, hindi ka condemned, hindi ka sentensyado, hindi ka na-judge, hindi ka mapupunta sa hell. Pero sabi rito na pag hindi ka manampalataya, mag-believe kay Lord Jesus Christ, sentensyado ka na already. Condemn ka na. Diretso ka na sa hell. Kasi nga, hindi ka nag-believe sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Sabi rin dito sa John 5:24, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life." Consistent, di ba? Nasabi rito na kung sino ang mananampalataya kay Lord Jesus Christ, may everlasting life, and sabi rito, shall not. Ibig sabihin, shall, future tense. In the future, hindi ka ma-judge. Ibig sabihin, wala ka na, nag-pass ka na sa judgment. Kumbaga, hindi na kamatayan ang judgment mo, kundi eternal life na. Galing, di ba? Thank you, Lord, for that promise and your word. So, i-apply natin ang ating napag-aralan tungkol sa conviction ng Holy Spirit sa lahat ng tao. Una, have you responded to the Holy Spirit's conviction of sin, of righteousness, and of judgment? Ibig lang sabihin nun, di ba? Nag-believe ka na ba kay Jesus as the Christ or Messiah for the safekeeping of your soul? Ibig sabihin for your eternal life? So that He can give you His righteousness. That means God's righteousness. And that you won't be judged anymore. Hindi ka na condemned. At kung hindi pa, please, I beg you mga kapatid, mag-trust ka na kay Jesus Christ dahil siya lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng eternal life. At kung ikaw naman ay Kristiyano, ito naman ang application para sa iyo. Knowing this truth about the convicting ministry of the Holy Spirit to the world, we now know how to cooperate with the Holy Spirit in presenting the gospel, which is the good news of Jesus Christ. Na dapat manampalataya, ibig sabihin mag-believe, mag-trust, or put their faith in Him to have eternal life. Dahil consistent sa Bible na yun lang ang only condition para ma-save or magkaroon ka ng eternal life. Not by works. Dahil ayaw ni Lord na mapunta sa iyo yung glory. Sa Kanya lang mapunta dapat lahat ng glory. I hope naintindihan nyo ang ating short na Bible study. Sa muli po, God bless us all, always.